Ang ikalawang krus. Mga laman na hindi nawawala. Sa isang baryo na hindi na nakikita sa mapa, Baryo Kalbaryo, may isang tradisyong hindi ipinagpapahayag sa kahit sinong bisita. Dahil ang Semana Santa rito ay hindi para sa paggunita, kundi para sa pagpapakain. Hindi sa Diyos, hindi sa mga espiritu, kundi sa mga laman, nilalang na dating tao, ngunit isinumpa ng kanilang kasalanan. Tuwing Huwebes Santo, isinasagawa ang prosesyon ng ikalawang krus. Hindi ito gaya ng karaniwang prosesyon. Dahil hindi ito isinasagawa sa kalsada, ito'y sa sementeryo. At hindi mga rebulto ang inilalakad, mga bangkay na nakalibing. Sa hating gabi, isa-isang hinuhukay ang mga patay na hindi pa nababayaran sa kanilang kasalanan. Sa bawat kabaong, may itinatayong krus at sa gitna ng sementeryo, may isang pangalawang krus, baliktad at may nakakadena. Ayon sa mga matatanda, ang krus na ito ay buhay. At ang nagpapako rito tuwing Biyernes Santo ay hindi estatwa, tao. Si Miguel, isang binatang nawalan ng pamilya dahil sa aksidente, ay napadpad sa baryo. Wala siyang alam sa mga tradisyon, pero dahil sa kanyang galit sa Diyos, pinili niyang manatili sa Baryo Kalbaryo para mag-obserba ng Semana Santa. Ngunit tuwing lalapit siya sa simbahan, may bumubulong, "Ikaw ang susunod." Sa gabi ng Huwebes Santo, nawala ang cellphone ni Miguel. Sa paghahanap niya, natagpuan niya ang isang lihim na libingan sa ilalim ng kumbento. Nandoon ang 14 na krus, puno ng dugo, at ang pang-15 ay bakante. Sa bawat krus, may pangalan. Ang isa sa kanila, Miguel B. Reyes. Buhay pa siya. Nang sumapit ang Biyernes Santo, nagsimula ang prosesyon. Sa gitna ng gabi, habang ang buong baryo ay tahimik, narinig ni Miguel ang paghuhukay. Hindi gamit ang pala, kundi mga kuko. Ang mga ataol ay nabubuksan mula sa loob. Isa-isa, may lumabas na bangkay na dumudugo ang mata, basag ang panga, at may nakasulat sa dibdib. Pinatawad pero hindi nakalimot. Tumakbo si Miguel. Ngunit sa bawat sulok ng baryo, may nakatayong krus. At sa bawat krus, may katawan na gumagalaw. Hindi sila patay, hindi sila buhay, gutom sila. Binalikan ni Miguel ang simbahan, umaasang makakaligtas. Ngunit sa loob, nandoon na ang buong baryo, tahimik, nakapalibot. At sa gitna, ang krus na baliktad. Hinila siya ng mga kaluluwa, hindi nagsasalita. Isa lang ang narinig niyang tinig. Bawat kasalanan ay may bayad. At ikaw ay inihain. Itinali siya, pinako. Ngunit hindi siya namatay. Buhay siya habang pinuputol ang kanyang dila, habang sinusulatan ng krimen sa kanyang balat. At ang huling narinig niya, ang kampana. 15 beses. Nang matapos ang Semana Santa, isang vlogger ang dumating para sana mag-cover ng mga kwento ng baryo. Ngunit isa lang ang nakita niya sa simbahan, isang lalaki sa krus, hindi gumagalaw pero umiiyak. At sa kanyang likod, ang buong baryo, nakatingin, nakakunot ang noo. Alam mo ba kung ano ang kasalanan mo? Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at subscribe. Malaking tulong yan para sa channel at para makagawa pa tayo ng mas marami pang nakakakilabot na kwento. Salamat kaibigan.